Hello mga idol, kumusta kayo? Okay lang ako, okay lang. Welcome back to a new vlog, Eljan TV. Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, don't forget to subscribe, pakihit na rin notification bell para ma-update ka lagi sa mga videos natin pinapost kagaya po nito. For today's vlog, pag-usapan natin yung paano kumuha ng OEC o yung Overseas Employment Certificate through online gamit ang mobile. Meron na akong ginawa nito gamit ang desktop, pero marami nagre-request kung paano kumuha through mobile kasi usually ang gamit nila is mobile lang, so ito ang gagawin natin. Paalala, ang OEC or Overseas Employment Certificate, kailangan po yan sa ating mga kababayan na OFW saan mang sulok ng mundo. Kung kayo ay magbabakasyon sa Pilipinas, nire-required po yan OEC para kayo ay makabalik sa abroad. Yung OEC rin isa sa mga requirements. OEC rin yung isa sa mga requirements para makakuha kayo ng inyong travel refund sa airport ng Manila. So, bago kayo kumuha ng OEC, make sure lang muna na ang inyong contract is naka-verified. Kung nag-transfer kayo ng bagong employer, bagong amo, bagong company, ipa-verified nyo inyong contract sa Migrant Workers Office o sa OWA Office sa bansa kung nasaan man kayo para po updated ang inyong files sa loob ng DMW. Kung kayo naman po ay the same employer o hindi kayo nag-transfer, kung nakauwi na kayo noon, tapos the same employer lang kayo, kukuha lang tayo ng exemption. So ang gagawin natin is kukuha lang tayo ng exemption kasi the same employer naman tayo. Pero kagaya ng sinabi ko po, kung kayo ay naglipat ng employer, umuwi kayo noon tapos pauwi ka ngayon, pero on that period, naglipat kayo ng employer, company, or job site, kailangan nyo pong magpa-verified para po ma-update ang inyong information. Tapos kukuha kayo ng OEC mismo sa Migrant Workers Office sa Pilipinas or sa mga bansa kung nasaan kayo. So, ang gagawin natin ngayon, kukuha tayo ng OEC gamit ang mobile exemption lamang po ito. Okay. So, syempre, punta lang tayo sa website ng DMW kasi mobile yung ating gamit. Okay, so type nyo lang dyan yung DMW or Department of Migrant Workers. Tapos i-open nyo lang yan. Makita nyo dito yung DMW website. Okay, yan, ganyan, yan yung DMW website. Okay, pag andito na kayo sa loob ng dmw.gov.ph website, scroll down nyo lang po sa pinakababa. Makita nyo dito yung Quick Access Service. Makita nyo dyan yung Reintegration One-Stop Shop. Support Services for Returning Workers. So, i-learn more nyo lang yan or i-open nyo lang. Tapos makita nyo dyan yung insurances, OFW Pass, online services, license. Punta kayo dito sa online services. Sa online services, makita natin dito yung balik manggagawa processing. Okay, so balik manggagawa or OEC processing, yan yun. Click nyo lang siya. Pagka-click nyo, diretso kayo dito sa services ng dmw.gov.ph. Merong reintegration. Click nyo lang yung Let's Go. Pag nasa Let's Go na kayo, meron diyang login. Okay, lagay nyo yung inyong username at saka password. So, lagay natin yung ating username. So, pag once na nakapag-login na kayo with your username and password, makita nyo dyan sa loob yung dashboard ng online services ng DMW. So, meron dyan dashboard, profile, education. Lahat naman yan, information na andyan. Okay, dashboard, tapos ibaba nyo lang siya. Dito sa baba, merong my link. I-click nyo lang yung balik manggagawa. Okay, balik manggagawa, i-click nyo. Pagka-click nyo sa balik manggagawa, ito yung makikita nyo. Passport data is available, pag-ibig data is available. Make sure na lahat ng dalawa yung naka-green or kahit isa lang yan naka-green. Tapos, i-next lang kayo. Pagka-next nyo, andito yung DMW Online Services, mga information about balik manggagawa. Kailangan lang yung passport nyo is valid at least 6 months. Tapos, meron kayong valid work visa permit or employment contract. So, kagaya ng sinabi ko po, kailangan updated yung inyong contract. Kagaya sa akin na the same employer, so ang gagawin ko ngayon is exemption lang. Okay, ang OEC or OEC exemption is valid only for 60 days. So, usually, bakasyon naman natin 30 days, so pwede na yan. So, dito makita natin yung input your flight date. Ilagay nyo lang yung flight date nyo kung kailan yung flight date nyo. Sample. Okay, tapos in-next nyo, makita nyo dito sa baba, merong next. Next nyo lang. Tapos makita nyo dito ang inyong information, company nyo. Make sure na itong information na to is the same pa rin doon sa company niya,
meron kayo ngayon or yung pinasukan nyo ngayon. So, meron dito sa pinakababa. Ayan, baba natin. OFW clear, principal clear, position clear, country is clear. So, ang gagawin natin, note in case your principal position or country is watch list, your BM application will be undergo evaluation. So, ibig sabihin kung ang ating employer or ating company is nasa watch list, mahirapan din sila na i-process yung ating balik magagawa. Pero pag okay naman lahat, kagaya nito, may mga tanong dyan, are you returning to this employer? Yes, kasi the same employer lang ako. Are you returning to this job site? Yes. Is your employment under the same job position? Yes, the same position pa rin ako. Yes lang tayo dito. Are you aware that you may face administrative disciplinary sanction? Ito lahat. Basahin nyo lang, tapos yes nyo lang siya. Okay? Tapos makita natin dito yung OEC natin. Ganun lang kadali. Ayan o, view OEC. Sa taas, makita nyo may view OEC dyan. Click nyo lang. Yan na yung ating OEC exemption natin. Okay? So, nakasulat dyan, exempted na ako. So, magamit po siya within 60 days. So, ang gagawin natin dito, i-download lang natin itong ating OEC exemption. Sa desktop pwede ito. So, ito na ipakita natin. Mag-print lang tayong tatlong print nito. Okay, so pwede natin i-download itong ating OEC exemption. I-screenshot natin. Tapos, lagay nyo lang sa inyong mobile. Tapos, pwede nyo lang ipa-print sa mga printing services. So, ganun lang po kadali mga kabayan paano pagkuha ng inyong OEC online gamit ang inyong mga mobile. Sana nakatulong ito sa inyo. Kindly do like and share. Thank you so much. Bye-bye and God bless.